Matapos mag-ot ng isang buong linggo at nanghihina ng maganda sa aking mesa, napasakamay ako sa isang sistema ng pagsasabi ng totoo. Tuwing may magtatanong sa akin, ang aking bibig ay hindi mapipigilang magsabi ng totoo upang maiwasan. Ang sistemang ito na magulo, kailangan kong laging mag-ingat at manahimik na lang. Hindi magsalita kung hindi kailangan. Vivian, itong PPT. Ilang araw ko nang pinaghirapan. Wala talaga akong inspirasyon kahit kaunti. Ako! Ayoko nang magsalita. Bakit ka lumapit sa akin? Kailangan ito para sa pulong ngayong hapon. Ikaw ang pinakamahusay. Pwede mo ba tulungan ako? Pakiusap. Ay naku, itong sistema ng katotohanan, hindi naman magsasabi ng kakaiba, di ba? Tatlong araw kang pumalya, nanood ng drama hanggang alas 3 kanina, at ngayon, gusto mo akong maglinis ng gulo mo. Sistema ng katotohanan, ang galing mo talaga. Siguradong kamuhian ako ni Stella. Vivian, paano kang walang awa? Hindi mo ba alam na dapat magtulungan ang mga kasamahan? Kung naaawa ka sa kanya, ikaw na lang ang gumawa para sa kanya. Sige, suportahan kita. Ikaw. Tigil! Peste na bibig! Tumigil ka na sa pagsasalita! Bumalik ka at isulat ang proposal para sa kanlurang lungsod. Kung hindi mo ito matapos ngayong gabi, hindi ka aalis. Bobong sistema? Talagang marunong kang manakit ng tao para sa akin. Judy, kumalma ka. Tama nga. Tuyo ang panahon dahil sa pagbabago ng panahon. Espesyal akong bumili para sa iyo ng Sea Mystery Set. Subukan mo. Stella, maalalahanin ka naman. Hindi tulad ng iba na hindi maintindihan ang pangunahing pagiging disente. Hindi man lang nila ako itinuturing na amo nila. Kayo, pwede kayong gumawa ng kahit ano, maging sarcastic o ano paman. Pero wag ninyo akong tanungin. Vivian, maganda ba itong Sea Mystery Set? Ate, tumabi ako. Bakit kailangan mo akong lapitan at asarin? Medyo maganda. Medyo maganda ang Sea Mystery. Pero ang gift set na ito ay binili ni Stella sa halagang 50 at 9 sa pinsiksi. Hindi ako gumagamit ng peke, kaya hindi ko alam kung maganda ba ito. Tumahimik ka. Nagkagulo ka na naman. Vivian, kaunting pera lang ang kinikita mo kada buwan. Kaya mo bang bilhin ang Sea Mystery? Maaari mo bang malaman kung totoo o peke? Eh ano kung kumikita ako ng 5,000? Wala ba akong utak? May QR code ang gift set na ito. Iscan mo lang at malalaman mo. Sino man na may kalahating utak kayang gawin iyon. Nako, kung totoo man o peke, ano bang pakialam ko? Ngayon, nasaktan ko na ang 2 tao. Mahirap na ang buhay simula ngayon. Okay lang, Judy. Sige, iskan mo. Naniniwala ako na ang inosente ay mapapatunayang walang sala. Stella, naniniwala ako sa iyo. Ang bait mong bata, paanong magbibigay ka ng peke? Vivian, naiinggit ka ba kay Stella? Sinasadyang idamay siya? Naiinggit saan? Naiinggit dahil ang gulo ng trabaho niya? Na-promote lang siya dahil sumipsip sa amo. Judy, siya. Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, tumahimik ka. Stella, huwag kang umiyak. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa antas niya. Ayaw ko sanang sabihin ito. Pero, pinilit ninyong itanong. Vivian, mamaya sa lingguhang pulong, sumama ka sa akin. Matuto ka. May kakaiba. Ang lingguhang pulong na ito talagang isang bitag. Kamakailan, isang food blogger nagsimulang magreklamo online tungkol sa isang restaurant sa ilalim ng aming kumpanya na sinasabing sobrang mahal at hindi sulit sa pera.
Nagdulot ito ng ilang talakayan. Ang ganitong uri ng pagpupulong ay hindi dapat mangailangan ng katulad ko isang walang kwenta na magsalita. Kung mananahimik lang ako, hindi ako magkakamali. Tungkol sa online na usapan, ano ang iniisip ng lahat? Lynch, tungkol sa isyong ito, napag-usapan namin ni Vivian kagabi lang, mayroon siyang magagandang ideya. Bakit hindi hayaan siyang magbahagi? Kailan ako nakipag-usap sa iyo tungkol diyan? Sa panaginip? Itong kasamahan, sige. Lahat ng nakatataas na pamamahala, walang mga ideya. Paano ako magkakaroon? Wala ako sa PR. Sa tingin ko, ang susi sa paghawak nito ay katapatan. Ang pag-iwas at pagbubura ng mga post ay magdudulot lamang ng pagkainis sa mga consumer. Itong sistema ng pagsasabi ng totoo ay sineseryoso ito. Una, i-activate ang PR sa loob ng ginintuang 24 na oras mekanismo ng pagtugon. Dapat nating gabayan ang opinyon ng publiko sa tamang direksyon. Maaari tayong bumili ng ilang marketing account at bots upang mag-post ng mga paksa na pabor sa atin. Sa wakas, magtatag ng pangmatagalang sistema ng pagsubaybay. Iyan ang aking pananaw sa kamakailang online na usapan. Salamat. May mali ba sa sinabi ko? Bakit tahimik ang lahat? Mahusay. Perpekto. Mukhang itong sistema ng pagsasabi ng totoo ay hindi lang ako pinapagsabi ng aking tapat na saloobin. Ito ay nagsasabi ng mga objetibong katotohanan kahit na ang kaalaman at impormasyong ito. Nawala akong ideya tungkol dito. Hindi ba ibig sabihin ay mayroon akong super grupo ng mga isip? Vivian, gusto mo ng promosyon, gusto mong sumipsip sa boss, naiintindihan ko lahat yan. Pero kanina sa meeting, ganyan ka nagsalita. Paano magkakaroon ng mukha ang mga executives? Ang sagot mo ay sobrang perpekto. Gumamit ka ba ng AI para maghanap ng mga sagot? Ang kakayahang baluktutin ang katotohanan ay talagang kahanga-hanga. Kung hindi dahil sa mabilis kong dila, malamang ay napagalitan ng CEO o baka natanggal pa sa trabaho. Sa tingin niya, tama siya? Hindi ba ikaw ang kusang nagrekomenda na ako ang magsalita? Ngayon ko lang naisip, hindi pa kita pinasalamatan. Pero, sino ba talaga ang gumamit ng AI? Wala ka bang ideya? Dapat ko bang basahin ng malakas ang speech na gawa ng AI sa phone mo para sa lahat? Sige, ang talas talaga ng bibig ko ngayon. Pinatay ko ang peking mabait na babaeng ito. Ikaw, Paano mo nalaman? Vivian, tiningnan mo ba ng palihim ang phone ni Stella? Wala kang hiya. Sally, tungkol sa panonood ng phone, sino sa buong kumpanya ang makakatalo sa iyo diyan? Sally. Lahat ng lalaki sa opisina, alam mo lahat ang passwords ng phone lock screen nila. Alam mo lahat yon. Paborito mong tingnan ay ang abs photos ni Tim galing sa design department na nasa phone niya. Noong nakaraang Miyerkules, sa lunch break, kinuha mo pa nga ang isa sa mga yon at sekretong sinend sa sarili mo. nakakatakot naman yan. Paano nalaman ni Vivian lahat to? Mas mabuting tingnan mo album mo. Sinungaling ka. Bakit mo pa siya papansinin? Wala naman siyang kwenta. Tingnan mo siya. 3 taon na siya rito. Nagtaas ba kahit piso ang sweldo niya? Wala naman siyang tunay na kakayahan. Ang ginagawa niya lang, magkalat ng chismis at manira ng iba. Inilalabas lang ang frustrations. Vivian, tigilan mo na ang pagpapakabobo. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Wala ka bang kamalayan sa sarili mo? 3 taon, at hindi ka pa rin makakuha ng posisyon bilang team leader.
Sayang lang. Alam ko ng husto ang kakayahan ko. At alam ko rin ang kakayahan ng iba ng husto. Halimbawa, ikaw, Jane. Pinaghirapan mong makapasok sa kama ng direktor. Sa wakas, nakuha mo ang posisyon bilang team leader. Ito ang iskandalo ng taon. Masarap na chismis. Nakaakyat sa kama ng direktor. Sa wakas na promote bilang team leader. Imposible. Diyos ko, ang pangit at matanda ng direktor. Ito, paano niya yung tiniis? Sistema ng katotohanan. Alam mo ang chismis na yan? Ikaw, sinisiraan mo ako. Sinisiraan ba kita? Alam mo sa puso mo? Yane, Ang sarap ng sinabi ko kanina. Pero ang pagiging pabigla-bigla, pagsasabi ng kahit anong pumasok sa isip, parang paghuhukay ng sariling libingan. Sina Stella at ang iba ay maliliit lang, mga maliliit na isda. Pero si Felix, kilala siya sa pagtatanim ng galit. Kung ang pangyayaring ito ngayon ay dumating sa kanyang tainga, malamang hindi ako malayo sa pagkatanggal. Vivian, alam mo ba kung bakit kita pinaupo? Ano ang ibig sabihin? Oo, sinabi ko sa lahat sa kantina tungkol sa'yo ni Jane. Galit ka. Buwisit, hindi pa ako nakapaghanda ng magandang paghingi ng tawad. Bakit nagsalita ka agad? Dahil alam mo, naglakas loob ka pa ring magkalat sa harap ng lahat? Gusto mo bang matanggal? Magaling. Ito ba ay tanggalan? Severance pay na N+1. Mangyaring ayusin na ngayon. Tapos na ako. Ikaw. Sige, sige. I-pack mo na ang gamit mo at lumabas. Masamang balita. Na-fire ako. Magandang balita. Nakatanggap ako ng separation pay. Dahil umabot na sa ganito, kailangan kong maghanap ng bagong trabaho. Kumusta, Vivian? Gaano mo kakilala ang aming kumpanya? Ang inyong kumpanya ay nag-advertise ng isang team na 300, ngunit 53 lang ang talagang nagtatrabaho at wala sa payroll. Naku, ginawa mo naman. Tigil! Ang kumpanya ay nagtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo. Lahat ng empleyado ay nasa 996. Walang bayad sa overtime. Ang amo John ay 55 ngayong taon at gustong manghawak sa mga babaeng empleyado. Kasama na ang receptionist na si Kathy at... Si Vivian. Tapusin na natin ang interview dito. Sige, pagkatapos ng lahat ng iyon, ayoko nang magtrabaho para sa basurang kumpanyang ito. Startup kami. Kaya mo bang mag-overtime? Hindi, natatakot akong mamatay sa sobrang trabaho. Noong nakaraang taon, ang inyong kumpanya ay may 4 na empleyadong namatay dahil sa sobrang trabaho. Lahat dahil sa tuloy-tuloy na overtime ng mahigit 2 linggo. Paano mo irarate ang huli mong kumpanya? Isang koleksyon ng mga talunan. Kung ikaw at ang iyong amo ay hindi nagkakasundo, ano ang gagawin mo? Magpakumbaba sa kanyang harapan, ngunit magchismis sa kanyang likuran. Bakit ang mga interviewer ngayon laging nagtatanong na pinipilit ang tao na magsinungaling? Ibig bang sabihin na ang mga kumpanya ay sinusubok na ang kakayahang magsinungaling ngayon? Ang gwapo. Sino iyon? Ang prinsipe ng lungsod ng Silangan, Caspian. Dumating siya ng low-key sa South City ngayon upang talakayin isang proyekto kasama ang grupo ng walang hanggang kasaganaan. Dahil hindi epektibo ang normal na interview, pwede akong mag-volunteer na lang. Ito ay maaaring ang tanging oportunidad sa trabaho. Susubukan ko. Grant, narito ako para mag-apply para sa posisyon ng iyong assistant. Grant, nandito ako para mag-apply bilang assistant mo. Makatutulong ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng assistant.
Grant, tanungin mo ako ng 3 tanong. Kung may isa man akong mali, gawin mo ang gusto mo. Kahit anong tanong. C. Unang tanong. Ano ang dahilan mo sa paglapit sa akin? Para magtrabaho. Sino ang nagpadala sa iyo? Ako ang kusang pumunta. Nanood ako ng financial news at alam kong darating ka. Grant, pwede bang magtanong ka ng may laman? Alam ko lahat. Saan nanggaling ang baliw na ito? Alam mo ba kung gaano mo ako naantala sa ilang minutong ito? Sa wakas, may mahalaga kang tanong. Alam ko, ang mahalaga mong bagay, tungkol ito sa grupo ng walang hanggang kasaganaan. Pero ang proyektong iyon ay hindi kasing mature ng sinasabi nila. Gusto ka lang nilang lokohin para mamuhunan, para maisara ang kanilang Series B. Ang punong inhinyero ng kanilang proyekto ay nagbitiw noong nakaraang buwan. Kung papasok ka ngayon, para ka lang tupa na ihahandog. Hindi ko alam. Hindi ko sinabi iyon. Hindi namin siya kilala. Paano mo alam ang lahat ng ito? Grant, kung tatanungin mo, alam ko lahat at totoo lahat. Sabihin mo sa akin, ano ang iniisip ko ngayon? Kung gayon, sabihin mo sa akin, kung ano ang iniisip ko ngayon. Iniisip mo, kung sino ba talaga ang nagtaksil ng iyong kinaroroonan at mga plano? Yabang matatandang tuso sa kumpanya? O ito ba ay itinanghal ng mga tao mula sa grupo ng walang hanggang kasaganaan? Nagtataka ka rin kung ako ba ay sadyang isinugo nila bilang isang piyon upang makagambala sa iyong paghuhusga. Nakakatuwa. Grant, maaari kang magpatuloy sa pagtatanong. Alam ko ang lahat. Blade, Opo. sabihin mo kay Horace mula sa grupo ng walang hanggang kasaganaan na mahuhuli ako ng kalahating oras. Opo. Pasok. Naiintindihan. Miss, ano ang iyong pangalan? Vivian, Mabuti. Kung gayon, Miss Vivian, dahil alam mo ang lahat, subukan kita. Itong binata sa iyong kaliwa, ano ang pangalan niya? Ilang taon na siya ngayon? Edmund, 31 na siya ngayon. Kahanga-hanga, sistema ng pagsasabi ng totoo. Talagang alam nito ang lahat. Lahat kami ay gumagamit ng mga code names sa loob. Maliban kay Grant, walang nakakaalam ng tunay kong pangalan. Kung gayon, ilang taon na ang mga anak niya. Hindi pa siya kasal. Alam mo rin yon? Saan siya kagabi? Shinyubar, Ilang inumin ang naubos niya? wala kahit isa. Nasa tabi mo siya sa buong oras, pinoprotektahan ka. Lahat tama. Nakuha niya talagang lahat ng tama. Sige, sabihin mo sa akin. Ang proyekto ng Space Orbit, ano na ang nangyayari? Eto na, dumating na ang sandali na magpapasya sa aking kapalaran. Sa simula ng proyekto, gusto nilang gawin ito ng tama. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, biglang naubos ang pondo. Hindi na nila kayang magpatuloy sa pagbuhos ng pera dito. Ang punong inhinyero ng proyekto, si Elena, gustong magpatuloy, ngunit sumalungat sa pamamahala. Nagbitiw siya noong nakaraang buwan, ngunit ang proyektong ito ay mayroon ng 30 milyong puhunan. Ngayon, gusto nila itong iligtas, gawing maganda, at lokohin ka para sumali, para makuha ang Series B na pondo. Paano sila nangahas? Kaya, sino ang mga pangunahing inhinyero sa proyekto? Ang punong inhinyero, si Elena. Ang inhinyero sa kaligtasan, si Adrian. Ang lead structural systems engineer, si Theo. Saan pumunta si Elena? Nagbakasyon siya sa New Zealand. Kahapon lang siya dumating, sa Queenstown. Blade, pumunta ka agad sa Queenstown at ibalik si Elena. Hindi na ako mag-i-invest ng perang ito. Gagawin natin ito sa ating sarili. Opo. Awo. Narito. Abisuhan si Horace mula sa grupo ng walang hanggang kasaganaan na kanselado ang pulong ngayon. Gayun din, ipagawa sa strategy department ng kumpanya. Ang lahat ng shares ng grupo ng walang hanggang kasaganaan. Gusto kong ang grupo ng walang hanggang kasaganaan ay nasa ilalim ng pangalang Grant sa susunod na buwan. Grant?
Masyado siyang maraming alam. Nagkatinginan sila. Ano ang ibig sabihin niyon? Grant, ako. Vivian, Baka may itatanong siya sa akin. Tumahimik ka, Gaga. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Ito lang ang tanging oportunidad ko sa trabaho. Hindi ko ito pwedeng sirain. alam mo? Marami kang alam. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, Siyempre, ibig sabihin na mayroon akong walang hangganang potensyal at isang maliwanag na kinabukasan. Ako mismo ang talentong kailangan mo. Bobo kong bibig. Kailangan kong sabihin yun ng ganyan mamaya. Bakit mo tinatakpan ng bibig mo? Ibig sabihin, lagi akong nagsasabi ng totoo, kaya mahirap makahanap ng trabaho. Naku, ano bang sinabi ko? Kaya, gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Mabuti, pagkatapos, magsimula bilang isang assistant. Buwan ng sahod 150,000. 150,000. Salamat, Caspian. Magtatrabaho ako ng mabuti. Pinagkalooban ako ng langit ng mga talento. Sa wakas, nakahanap ako ng trabaho. Caspian, nasa Queenstown ako at natagpuan ko nga si Elena. Gayon din, gaya ng utos mo, nakipag-ayos ako sa kanya. Nang malaman niya na ang pondo, lugar at kagamitan ay ibibigay lahat agad-agad, pumayag siya agad na sumali sa grupo ng mga grant. Magaling. Kaya, ano ang tungkol sa iba pang mga pangunahing inhinyero mula sa orihinal na koponan? Nang dumating si Elena, ang iba pang mga pangunahing inhinyero ay nagpahayag din ng pagnanais na sumali sa atin. Ipinasa nila ang kanilang resignation sa grupo ng walang hanggang kasaganaan. Ang buong proyekto ng Space Orbit Team, halos buo, ay lumipat na sa atin. Pasok. Caspian, may mahalaga akong iuulat. Ang stock ng grupo ng walang hanggang kasaganaan ay bumagsak kaninang umaga, tulad ng iyong utos. Ngayon, ang grupo ng walang hanggang kasaganaan ay ganap ng naging isang subsidiary ng grupo ng mga grant. Ang lakas ng pagpapatupad nila. Ganun lang, nakuha nila ang isang malaking kumpanya. Mahusay. Magaling kayong lahat. Lalo na ikaw. Ang impormasyong ibinigay mo ay napakatumpak. Ito ay nagpatupad ng lahat doble ang epekto sa kalahating pagsisikap. Ito ay aking tungkulin. Mayroong $5 milyong sa card na ito. Isipin mo ito, isang bonus para sa'yo. 5 milyon. Napakaraming pera. Makakabili ako ng malaking villa sa mismong lungsod ng Timog. 5 milyon lang? Ganun ba kalaking bagay? Grant, ikaw ang koronang prinsipe ng lungsod ng Silangan. Siyempre wala iyan sa iyo. Dati, ang aking buwanang sweldo ay 5,000 lang. Upang makaipon ng 5 milyon, kailangan ko hindi kumain o uminom. At aabutin ng aming 23 taon upang kitain iyon. Caspian, Ate. Anong ginagawa mo dito? Ito ang kapatid ni Grant. Ang lakas ng presensya. nandito ako para sa isang mahalagang bagay. Siyempre. Pumili ka ng isa. Isang blind date.
Grant. Ikaw at ang mga ito, sino yan? Nagbibiro ka ba? Lalaki ako. Bakit ako magba-blind date? Ano bang iniisip nyo? Ibig sabihin, tulungan mo akong pumili ng isa. Magba-blind date ako. Natakot ako. Siya nga pala. Ate, bakit ka nag-iisip ng blind dates? Nagmamadali ang pamilya ko. Huwag kang ganyan. Dali, tulungan mo akong tumingin. Ang mga ito, dapat kilala mo silang lahat. Oo, kilala ko sila. Ito si Shaw, CEO ng grupo ng mga Tang. Ang panganay na anak ng pamilya Lewis. Ang anak ng pamilya Wood. Pero ako lang sa negosyo nakipag-ugnayan sa kanila, hindi naman talaga. Kuya, alam mo, palagi akong mahina sa paghusga sa mga lalaki. Lalaki ka, siguradong mas kilala mo ang mga lalaki. Tulungan mo lang akong tumingin, okay? Vivian, ikaw na. Ako. Hayaan mo akong subukan. Sa pagtingin lang sa mga litrato, wala akong masasabi. Kailangan kong umasa sa sistema ng katotohanan. System. Sa apat na lalaking ito, sino ang pinakaangkop para kay Miss Iris? Miss Iris, pabor ka kay Mr. Shaw? Dahil siya ang pinakagwapo. Ang pagmamahal sa kagandahan ay universal. Sayang at playboy siya. Magulo ang personal na buhay niya. May 3 siyang kasintahan at 2 anak sa labas. Ano? Imposible. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong suriin. Ang mga numero ng telepono ng 3 niyang kasintahan ay 1474738, 1888396, 109, 8092. Alam mo lahat yan. Totoo ba yan? Bro, tawagan mo itong 3 at tanungin. Kumusta? Pasensya na. Ikaw ba ang kasintahan ni Mr. Shaw? Gusto ko siyang makontak. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako ang kasintahan ni Mr. Shaw. Hindi lang ako ang girlfriend ni Shaw. Talaga? Nasira ba ang sistema ng katotohanan? Hindi ako dududahan ni Caspian at sisibakin, tama? Nakita mo, sinabi ko sa'yo. Paano niya nalalaman lahat ito? Ako ang minamahal na asawa ni Shaw. Huwag na magkamali ulit. Pero wala si Shaw dito. Kailangan mong humanap ng ibang paraan para maabot siya. Ito ay totoo pala. Oh, salamat naman. Hindi sira ang sistema ng katotohanan. Hindi pa rin ako naniniwala. 2 tawag pa. Ituloy mo ang pagdial. Oo, ako ang girlfriend ni Shaw. Ako ang girlfriend ni Shaw. Mahal, hinahanap ka ng kaibigan mo. Ate, itong si Shaw. Talagang palikero. Vivian, ang galing mo. Bilis, sabihin mo sa akin yung tungkol sa 3 pang lalaki. Ang CEO ng grupo ng mga Tang ang pinakamabait sa'yo, pero puro acting lang. Wala ng pera ang kumpanya niya. Kailangan niya ng pera mo para iligtas siya. Itong si Lewis, ang panganay, palihim siyang naglabas ng mahigit 10 milyon para sa mga streamer. Sobrang gastador. Itong binatang galing sa pamilyang Wei, worth it siyang ligawan. Mabuting tao, mabait din. Salamat, Vivian. Ipapasuri ko sa iba. Siya nga pala. Nanay, bukod pa riyan, sa pag-aayos ng blind dates para sa akin, may inayos din siyang 2 para sa iyo. Dapat kang magpatulong kay Vivian na tingnan iyon.
Hindi ako naghahanap. Nakatuon ako sa aking karera ngayon. Pagdating sa kasal, hindi ako interesado. Bukod pa riyan, kung may mag-aasawa man, ikaw dapat mauna. Mag-aasawa ako pagkatapos mo. Kaya huwag kayong mag-alala ni nanay tungkol diyan. Grant, talagang isang career-focused na mabuting amo. Vivian, ang galing mo. Talagang may mga problema ang mga iyon. Si Florian lang. Alam mo, ang binatang Panginoon ng pamilyang Wei, ang pinakamabait sa akin. Nagpapadala ako sa iyo ng 1,000,000 bilang pasasalamat. Gamitin mo kahit saan mo gusto. Natanggap ang bank transfer, 1,000,000 yuan. 1,000,000 agad? Sa pagkakataong ito, talagang nanalo ako. Talagang nakuha mo ang pera. Nang sobrang dali. Ilang salita lang at nasa bulsa mo na ang pera. Hindi katulad ko na kailangan pang magsumikap para sa pera. Siyempre, iyan ang tinatawag na talento. Hindi ka maaaring mainggit dyan. Kuya, napakaswerte mo. Itong babaeng ito, talaga siyang talento. Doblehin mo ang kanyang sahod mula sa aking allowance. Narinig mo ba iyon? Magsumikap ka. Salamat Caspian. Salamat Iris. Lalabas ako para mag-date. Kailangan ko nang umalis, paalam. 150,000 dolyar bawat buwan. Doble noon ay 300,000. Iyon ay 3,600,000 bawat taon. Vivian, malaki ang perang kinita mo mula sa akin at ang natatanggap ko lang ay isang salamat. Ito ay para sa iyo. Sapat na ba iyon bilang katapatan? Matagal ko nang hinahanap ito. Ito ay isang bihirang, out of print na sinaunang aklat. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Ako? Ang malaman kung anong mga regalo ang gusto mo. Para sa akin, hindi naman iyon mahirap. Itong sinaunang aklat, orihinal kong binalawk na ibigay ito sa iyo sa susunod na linggo sa iyong kaarawan bilang regalo sa kaarawan. Ngunit dahil gusto mo ngayon, gusto mong magpakita ako ng sinseridad, wala akong pagpipilian kundi ibigay ito sa iyo ngayon. Ano ba? Paano ko nasabi lahat ng iyon? Paano ko pa sorpresahin si Caspian sa kanyang kaarawan ngayon? Ikaw, talagang naalala mong bilhan ako ng regalo sa kaarawan. Napakaisip mo naman. Itong aklat malamang matagal bago natagpuan. Oo, hindi madali. Ngunit, talagang hindi madali. Ang matandang nagmamay-ari nito ay namumuhay ng nakabukod sa bundok. Tumawid ako ng ilang bundok para mahanap siya. At ginawa ko lahat ng gawaing bahay niya bago siya pumayag na ipagbenta ito sa akin. Ano ba? Hindi ka ba marunong maging mas maingat? Parang nagyayabang ka. Matapat ka naman. Dahil doon, hinahangaan kita. Pero, ngayon ay binibigyan mo ako ng regalo para sa kaarawan? Pagdating ng aking kaarawan, ano ang ibibigay mo sa akin? Bibigyan kita ng isa pa, mas malaking regalo. Sige, hihintayin ko iyon. Naku, bakit ko nasabi iyon? Kaya kailangan kong bigyan siya anong malaking regalo. Wala talaga akong ideya. Iris, makikipag-date na naman kay Florian? Oo, ma. Iris, hindi ba ako nagpasabi sa iyo na ibigay ang mga larawan ng mga pamilyang Phoenix at Sutton na mga dalagita sa kanya? Sino ang pinili niya? Siya ay walang pinili. Sabi niya gusto munang mag-focus sa karera at pinunit niya ang mga larawan. Ano? Pinunit niya ang mga larawan? Nakapagtataka naman iyan. Ilang taon na ba siya? Sarili niyang kasal, wala siyang pakialam. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan. Ah, tama. Sa susunod na linggo ay kaarawan ni Ye. Pagkatapos, gagawa ako ng birthday party. Imbitahin si Grace mula sa pamilyang Phoenix at si Yara mula sa pamilyang Sutton at papuntahin silang lahat para magkita sila. Pagkatapos, tiyak na gagana iyon. Hindi ba?
Uy, ate. Hindi ba sinabi mo lang na makikipag-date ka? Bakit ka na naman tumatawag sa akin? Kuya, masamang balita ito. Sabi ni nanay, sa susunod na linggo sa lamang birthday mo, at gagawan ka niya ng party. At iimbita niya ang dalawang pinag-match sa iyo ng mga prospect, at dadalhin sila para makilala ka. Ano? Ate, kaya pwede bang laktawan ko ang birthday party na ito? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Kung hindi ka pupunta, magwawala si nanay at pilitin kang bumalik. Anong problema, Grant? Anong nangyari? Bakit ka mukhang blank? Gusto ng nanay ko na makipag-blind date. Pero kung mayroon akong kasintahan, pwede kong tapusin ang kanyang pag-asa. Grant, ano ang binubulong-bulong mo? Wala. Vivian, sa susunod na linggo, sumama ka sa akin sa lumang mansyon ng mga Grant. Dumalo ka sa birthday party ko, kasama ako. Bahagi ba ito ng trabaho? Siyempre. Ikaw ba ay ayos lang? Hindi, ayos lang ako. Magpanggap kang nobya ko mamaya. Gawin mo itong kapani-paniwala. O kaya babawasan ko ang sahod mo. Gampanan mo ang papel o babawasan ko ang sweldo mo. Sistema ng katotohanan. Narinig mo ba ako? Umasta ka ng maayos mamaya? Speak. Huwag kang magsabi ng mali o mababawasan ang sweldo ko. Anak. Ito ba ay Ang nobya ko. nobya? Dati? Bakit hindi ko pa ito narinig? Kami, kakasimula pa lang manligaw kamakailan. Akala ko magiging perpekto. Magdaraos ng birthday party ang pamilya ko para sa akin. Kaya dinala ko siya sa bahay para makilala ang pamilya. Kumusta, Tita Grant? Ako si Vivian. Kumusta? Kumusta? Anak, mahangin sa labas. Isama mo si Vivian sa loob at maupo. Buti na lang si Tita Grant. Hindi ako tinanong ng kahit ano. Kung hindi, hindi ko makokontrol. Ang sistema ng katotohanan. Iris, hindi mo ba sinabi? Ang kapatid mong lalaki, nakatuon sa kanyang karera, hindi nag-iisip tungkol sa kasal? Bakit ngayon may nobya siya? Bigla na lang? Hindi ko rin alam. Ginagawa niya ito para harapin ang dalawang blind date na inayos ni nanay. Dalawang blind date. Pinipilit si Vivian magpanggap bilang kanyang nobya. Pero, kaya ba nila talagang gawin ito? Ano ang gusto mong kainin? Kunin mo lang. Kung hindi, pwedeng kitang pakainin. Si Grant ay napakagaling na aktor. Muntik na akong maniwala. Si Vivian na iyon ay talagang naging kasintahan ni Grant. Ang swerte niya. Ang ordinaryo niya. Paano siya nagustuhan ni Grant? Kahit hindi siya gusto, hindi naman ikaw ang susunod. At doon, may anak na babae ng pamilyang Sutton, si Yara, at anak na babae ng pamilyang Phoenix, si Grace. Pareho silang naghihintay na makilala si Grant. Hindi ba si Grant nag-imbita sa ating dalawa na pumunta para sa blind date kasama si Grant?
At si Grant, paano siya biglang nagkaroon ng kasintahan? Imposible. Kailangan kong magtanong. Sino ba ang nakakaalam kung saan siya nanggaling? Isang walang kakilala. Paano siya magiging karapat-dapat para kay Grant? Oy. Ikaw ba talaga kasintahan ni Grant? Ibig kong sabihin, mayroon ka bang kamalayan sa sarili? Mula ulo hanggang paa, anong bahagi mo ang karapat-dapat kay Grant? Bakit ang taong ito ay biglang lumapit at nagsimulang magtanong sa akin? Ay naku, ay naku, ay naku. Sistema ng pagsasabi ng totoo. Kailangan mong pigilan. Si Grace, di ba? Si Vivian nga ang kasintahan ko at mahal na mahal namin ang isa't isa. Sa tingin ko, karapat-dapat siya para sa akin. Pakitigil ang iyong mga salita, Grace. Grant, ikaw. Kung hindi ka sasama sa akin, magsisisi ka. Hindi ako. Hindi. Pigilan mo. Huwag mong sabihin. Vivian, ano ang problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Tinanong mo? Malapit na akong sumabog. Lahat ng katotohanan ay malapit nang lumabas sa bibig ko. Bakit mo tinatakpan ang bibig mo? Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, dapat mong sabihin sa akin. Grant, hindi ako may sakit. Ito lang na ang ilang katotohanan ay kailangang sabihin. Itong si Grace, talaga namang hindi ako ang kasintahan ni Grant. Asistante ko siya. Pumunta ako para tulungan siya sa pagpanggap bilang date niya sa matchmaking dinner. Peke lang pala lahat? Alam ko na. Si Grant at si Vivian ay hindi naman mukhang magkasintahan. Ano? Isang pekeng relasyon? Anak, kasal mo ito. Sa huli, nakakaapekto ito sa kinabukasan ng pamilya Grant. Ikaw, paano mo hinayaan ang assistant mo na magpanggap bilang kasintahan mo at linlangin ako? Paano mo hinayaan ang assistant mo na magpanggap na nobya mo at dayain ako? Masyadong tapat si Vivian. Kuya, nasa problema ka. Sinabi ko sa'yo. Ang baduy niya. Abang assistant lang pala siya. Sa tingin ko ikaw ito, itong munting assistant na sinusubukang lokohin si Grant. Kaya sinadya mo na mag-isip ng pangit na ideyang ito, di ba? Ako. Ano kung baduy ako? Mas mabuti pa sa'yo na puno ng pekeng bagay. Peke ang mukha mo, peke ang ilong mo, peke ang double eyelid mo, pati ang suso mo ay peke. Puro pekeng bagay. Kaya pala mukha siyang hindi natural. Anong kalokohan yan? Maniwala ka, kakasuhan kita ng defamation. Naniniwala ako sa'yo. Pero hindi makakatulong ang kasuhan ako. Kasi, sa harap ng katotohanan, patutunayan ng korte na hindi kita siniraan. Tumahimik ka, gago. Ang mga tao dito, hindi ko kayang masaktan ng sinuman sa kanila. Gusto mo ba akong mapatay? Tumahimik ka. Grace, ito ang tahanan ng mga Grant. Anong sinusubukan mong gawin? Tumahimik ka. Grace, ito ang bahay ng mga Grant. Anong gusto mo? Grant, pinagtaksilan ka niya. At ipinagtatanggol mo pa rin siya. Sinasabi niya ang totoo. At ito ay sa pagitan niya at ako. Wala ka sa lugar para magsalita. Sige, alang-alang sa pamilya Grant, ngayon, ako ay maaaring balewalain ang sinungaling na babaeng ito. Pero Grant, ngayon, inimbitahan mo ako upang makipagkita kay Grant. At ginawa mo ito. Ito ba ang pagiging magiliw ng mga Grant? Grace. Grace, huwag kang mag-alala. Tungkol kay Caspian, nakahanap siya ng magpapanggap na kasintahan. Siya ang unang nagkamali. Caspian, bakit hindi mo isama si Grace doon upang maupo at makipag-usap at humingi ng tawad? Makakausap kita mamaya. Grace,
dumaan ka rito. Ngayon, pinoprotektahan ka ni Caspian. Ngunit darating ang panahon na hindi ka na niya mapoprotektahan. Tigil. Paligiran sila. Sino ka? Ano ang gagawin mo sa akin? Hulaan. Ipinadala ka ni Grace para maghiganti sa akin? Kaya si Grace nga pala. Sistema ng katotohanan. Isa kang tunay na panganib. Nahulaan mo nga. Hindi ka naman pala ganun ka, Bobo. Mas mabuting makipagtulungan ka. Huwag kang sumigaw mamaya. Kailangan ka lang naming bugbugin. At mag-record ng video para kay Grace. Tapos na tayo. Hoy, hindi. Pwede bang wag mo akong saktan? Natatakot ako sa sakit? Pwede akong pumunta ngayon at humingi ng tawad kay Grace. Pakiusap, nakikiusap ako. Maawa ka sa akin. Kung sapat ang paghingi ng tawad, bakit pa siya magbabayad sa amin para pumunta? Para saan pa? Kayo dalawa? Hawakan ninyo siya. Kayo dalawa, sampalin ninyo siya. Ako ang magre-record ng video. Magkano ang binayad ni Grace sa inyo? Doble ang ibibigay ko. Doble. Iyan ang panganay na anak ng pamilya Phoenix. Sa tingin mo, mababayaran mo kami ng pera at mapapatawad ka? Teka, hindi ba sa tingin mo pareho lang ang bayad? Habang kayo ang nanakit at siya lang ang nagre-record, ay ganap na hindi makatarungan? Gumagawa kayo ng pananalakit. Siya ay massimo na accessory. Sinisira mo ang samahan namin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kayo dalawa. Pero may punto naman siya. Pero hindi naman siya ganap na mali. Ano kaya ang batas? May kailangang mag-film at may kailangang manakit. At ang pera natin ay hati ng pantay. Sino nagsabing hati ng pantay? Sistema ng katotohanan. Aakyat ka na ba sa wakas? Sabihin mo na, Poppy, Penelope. Kayo dalawa ay dinala ni Rose para guluhin ako, di ba? Ikaw? Paano mo alam ang mga pangalan namin? Oo, lahat kami ay dinala ni Rose. Sabi niya, binigyan tayo ni Miss Grace ng 30,000. 10,000 bawat isa para sama-sama kayong gantihan. 30,000? Niloko kayo lahat niya. Binigyan ni Grace siya ng 500,000 at kayo'y 10,000 lang? At pinagawa kayo nito, maruming trabaho ng pananakit? 500,000? Anong 500,000? Si Miss Grace ay binigyan lang ako ng 30,000. Hindi ko pa nakita ang 500,000. Paano mo alam na binigyan ni Miss Grace siya ng 500,000? Huwag mo nang alamin kung paano ko alam. Kailangan lang ninyong kunin ang phone ni Rose, tingnan ang transfer record, at malinaw na ang lahat. Halatang gusto niyang pag-awayin tayo. Huwag kayong maniwala sa kanya, pareho. Bakit ang defensive mo? Tama ba ako? Hindi matapang na ipakita ang phone mo? Nakara. Oo, Rose, ipakita mo ang transfer record mo. Imposible, pribado ang telepono ko. Grace, talagang nag-transfer siya ng 250,000 sa kanya. Mahusay, sumang-ayon tayo na hatiin ng pantay. Binigyan mo kami ng tig 10,000 at itinago mo ang 480,000 para sa sarili mo. Kung hindi ko kayo hiniling ng tulong, hindi sana nakuha ng dalawa ninyo ang 10,000 iyon. Sige, ibibigay ko na ang 10,000 ko. Ang 480,000 mo, hindi mo rin makukuha. Eksakto, Rose, ikaw, gaga. Sa wakas, nakaiwas na. Grant, narinig ko marunong ka sa alak. Ako. Nagdala ako ng isang bote ngayon, isang Chateau d'Yquem na itinatago ko ng matagal, vintage noong 1787. Gusto kong tikman ito kasama ka. Napakabuti mo naman, Grace. Sige, sandali lang, Grant. Nasaan si Vivian? Si Caspian lang isang lalaking may mataas na katayuan at gwapo rin ay karapat-dapat sa akin.
Kahit na wala siyang balak na magpakasal. Ngunit basta gawin nating tapos na. Siguradong ipapakasal ako sa kanya ng pamilya Grant. Kung gayon, ang katayuan ko bilang Gin Grant ay masisiguro. Eto, Caspian, subukan mo. Ang bango ay matindi. Iba't ibang antas ng lasa. Makinis at matamis sa panlasa. Hindi masama. Magandang alak ito. Natutuwa akong nagustuhan mo, Caspian. Sa amin, may isa pa kaming bote ng Masandra 1775. Sa susunod, dadaling ko para matikman mo. Masyado ba akong uminom? Bakit parang nahihilo ako? Caspian, ano ang problema? Ang pula ng mukha mo. Grace. Mukhang hindi ko kaya ang alak. Alis na ako. Caspian, paano kung samahan na lang kita sa kwarto mo para magpahinga? Hindi na kailangan. Nasaan si Caspian? Saan siya pumunta? Pinainom ni Grace ng gamot si Caspian at dinala siya palayo. Kung hindi mo siya hahanapin ngayon, mawawala sa Caspian ang lahat. Kukunin ni Grace ang posisyon ni Grant. Ano? Naglagay ng droga sa inumin ni Grant sa bahay ng mga Grant. Grace, ikaw ang pinakamahusay. Hindi. Kung si Grace ay maging si Grant, mawawalan ako ng trabaho. Ang lahat ng aking pagsusumikap ay nagbunga para makuha ka. Pero bago tayo tuluyang magsama, kailangan ko pa ring maligo. Mahal, babalik ako agad. Dito ka lang maghintay, okay? Nakalakang pinto. Ano ang gagawin ko? Hindi maloloko si Grant sa plano ni Grace, di ba? Hindi pa. Medyo mahilig sa kalinisan si Grace. Nag-shower siya. Paano ko bubuksan ang pintong ito? Ang katabing kwarto may mga susi sa buong bahay. Kasama na ang kwartong ito. Grant, gising na po. Grant, gising ka na sa wakas. Grant, bilisan mo! Sundan mo ako! Malapit nang lumabas si Grace sa shower. Nasaan si Caspian? Nagmadali ako at halos hindi ako umabot. Grant, wala ka pa rin kasalanan. Magaling. Kukuha ako ng tubig para sa'yo para makapagpahinga ka. Grant, anong ginagawa mo? Vivian, hindi mo ba sinabi na magpapanggap kang nobya ko? Ano, natatakot ka na ngayon? Dahil kapag may nagtatanong sa akin,
Hindi ako pwedeng magsinungaling. Sasabihin ko lang ang totoo. At saka, hindi naman ako pumayag na makipagkunwari. Pinilit mo ako. C. Tatanungin kita ulit. Sinabi mo na bibigyan mo ako ng malaking regalo sa birthday party ko. Nasaan ang regalo? Ang malaking regalo ay ako. Ngayong pinalasing ka ni Grace, pwede akong maging antidote mo. Antidote. Ano? Sistema ng katotohanan. Nababaliw ka ba? Paano mo nasabi yun? Grant, nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Kukunin ko para sa iyo ang tunay na antidote. Bobong serum ng katotohanan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit ko ibibigay ang sarili ko bilang regalo kay Caspian? Dahil gusto mo siya. Hindi ba perpekto iyon? Serum ng katotohanan. Hindi mo basta masasabi iyan. Paano kung may makaalam na ako may nararamdaman para sa kanya? Mawawalan ako ng trabaho. Serum ng katotohanan. Sabihin mo sa akin, nang mabilis. Nasaan ang antidote para kay Grant? Hahanapin ko ito. Ang lason ay hindi nangangailangan ng antidote. Maghintay ka lang ng 2 oras at mawawala ito ng kusa. Walang side effects. Mabuti iyan. Hayaan na lang si Grant na manatili sa kanyang silid sa loob ng 2 oras. Pero, tungkol sa regalo sa kaarawan na iyan, serum ng katotohanan, iyon ang sinabi mo. Kailangan mong managot. May puting kotse sa labas ng bahay ng Grant. Ang kamera sa loob ay nagkataong nakakuha sa bintana Grace Feng na naglalagay ng gamot sa inumin ni Grant. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang footage ng surveillance na iyon at ibigay ito kay Grant. Alam niya kung ano ang gagawin dito. Ito ba ang puting kotse? Tama iyan. Ito ang kotse. Anong ginagawa mo na sumisilip sa kotse ko? Ako. Gusto kong kunin ang surveillance footage mula sa kotse mo. Hindi ba ito isa pang blind date ni Grant? Ikaw ay ang assistant na nagpapanggap na kasintahan ni Grant. Sa tingin ko ang pangalan mo ay Vivi. Kumusta, Yara? Ako si Vivian. Vivian, bakit mo gusto ang surveillance footage mula sa kotse ko? Dahil ang footage mula sa kotse mo nahuli si Grace na nagdroga kay Grant. At nagkataon lang na kailangan ko ang video na ito para ibigay kay Grant bilang regalo sa kaarawan. Medyo tapat ka. Isa lang ang itatanong ko sa iyo at isinasalaysay mo lahat. Akala mo ba gusto ko? Lahat ay dahil sa sistemang pagsasabi ng totoo na iyan. Hindi ka ba natatakot na si Grace at ako ay magtutulungan laban sa iyo? Hindi, dahil alam ko hindi ka ganoong uri ng tao. Ikaw ay isang matuwid, mabuting babae. Iba ka kay Grace. At si Grace, kung hindi siya nagpakasal kay Caspian, hindi ba iyon maganda para sa iyo at sa pamilya Sutton? Mapanindigan ka. Sabihin mo sa akin? Bakit ko hahayaan kang ibigay ang malaking regalong ito ng surveillance footage kay Grant? Pwede ko naman itong ibigay sa kanya mismo. At makakatulong itong bumuo ng alyansa sa pagitan ko at ng pamilya Grant sa pamamagitan ng kasal. Tama, maaari niya itong ibigay mismo. Ano ang gagawin ko? Dahil may mahal ka na sa puso mo, hindi mo naman gusto si Caspian. At pumunta ka ngayon para lang harapin ang iyong pamilya. Kaya hindi mo ibibigay ang video kay Grant mismo. Kaya si Yara ay may mahal sa puso. Ibig sabihin, ang pagkuha ng surveillance footage ay may pag-asa. Paano mo nalaman na may gusto na ako? Alam ko ang higit pa riyan. Alam ko rin kung sino ang gusto mo. Siya ay isang propesor sa universidad. Napakatalino. Pero mahirap ang pamilya niya. May sakit na ama, walang trabaho ang ina, mga batang kapatid. Lahat umaasa sa kanya. At ganoon siya, kahirap. Hindi papayag ang pamilya mo na makasama mo siya. Kaya nag-aalangan ka rin. Kung magpapatuloy ka pa ba sa relasyong ito? Alam mo lahat yan? Inimbestigahan mo ako?
Ang lihim na relasyong ito, mahusay mo itong itinago, kahit ang malaking pamilya tulad ng pamilya Sutton, hindi ito matuklasan? Pabayaan mo pa ako? Isang mababang katulong? Pero alam ko lang. Isang mayamang tagapagmana at lihim na romansa ng isang mahirap na lalaki, nakakatuwa. Sistema ng pagsasabi ng totoo, magsabi ka pa. Mukhang may kakayahan ka talaga. Kaya naman, pinapanatili ka ni Grant sa tabi niya. Hinahayaan ng isang ordinaryong tulad mo maging katulong niya. Ordinaryo ako? Kung hindi dahil sa sistema ng pagsasabi ng totoo, talagang ordinaryo ako. Maaaring hindi kailanman sa buhay ko makalapit kay Grant. Sabihin mo sa akin. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo para sa akin. Kung sa tingin ko ang mga ideya mo ay talagang kapaki-pakinabang, mabibigyan kita ng footage ng surveillance. Sa totoo lang, ang mahirap na bata na gusto mo ay hindi lamang isang mahirap na bata. Siya ay mula sa pamilya Owen ng lungsod ng Liwanag, ang tunay na binatang Panginoon. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang pamilya Owen ang numero 1 pamilya sa lungsod ng Liwanag. Sinasabi mo sa akin na si Justin ang kanilang nawawalang binata? Parang baliw, pero hindi pa nagkakamali ang trust system. Hanggat ang taong gusto ni Yara ay makasama muli ang kanyang pamilya, ang pamilya Sutton ay tiyak na hindi hahadlang sa kanilang pagsasama. Siyempre, totoo ang sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magsuhol sa mga katulong ng pamilya Owen para makuha ang buhok ni Owen para sa DNA test at malalaman mo. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Pwede kitang panindigan. Kung nagsisinungaling ako, sana tamaan ako ng kidlat at mamatay ng napakasakit. Talaga? Nanumpa ka? At sinumpa mo ang sarili mo ng ganyan? Maniniwala ako sa'yo pansamantala. Magpadala ng tao sa pamilya Owen sa lungsod ng Liwanag at humanap ng paraan para makuha ang buhok ni Owen para sa paternity test. Maaari kitang bigyan ng surveillance footage. Pero kung malaman ko na nagsasabi ka ng kalokohan, ipaparanas ko sa'yo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin. Oo, Yara. Huwag mag-alala. Hindi ako nagkakamali. Grant, pumunta ako para bigyan ka ng malaking regalo. Anong ginagawa mo? Ito ang regalo mo para sa kaarawan. Ang video ng pagmamanman sa loob. Si Grace ang nagdroga sa iyo. Buong proseso. Paano siya nangahas? Tulad ng sinabi ng sistema ng katotohanan, ang lason ni Grant ay kusang humupa. Vivian, saan ka nakatingin? Dibdib. Sistema ng katotohanan, mga tanong na hindi mo dapat sagutin, huwag mo nang isigaw. Ako, sa tingin ko, maganda ang iyong dibdib. Nagtataka ako kung saan ka nag-eehersisyo. Nagtataka ka? Sige, sa susunod na mag-eehersisyo ako, isasama kita. Pwede kang maging kasama ko sa pag-eehersisyo. Mag-eehersisyo at iba pa. Huwag mo na akong isama. Huwag mo na lang akong tawagan. Vivian, tungkol sa regalong ito, medyo nasiyahan naman ako. At saka, iniligtas mo ako mula kay Grace. Sinagip mo ako, iyon ay isang pabor. Kaya, ang paglalantad mo ngayon ng kunwaring kasintahan, papalampasin ko na. Ibig sabihin, walang bawas sa sahod? Salamat, Caspian.
Ang hindi pagbawas ng sahod mo ay nagpapasaya sa'yo ng ganoon. Ang kulit mo, pera lang ang inaatupag. Ano ba ang kaya mong gawin? Nagdala ka ng 2 lalaki, hindi mo pa kayang asikasuhin ang isang maliit na assistant. Ganyan ka ba kawalang silbi? Pasensya na. Grace, kasalanan ko lahat. Pwede ko bang ibalik ang pera mo? Mahalaga ba sa akin ang maliit na perang yan? Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan na ito. Tama na, tama na. Mag-imbestiga ka. Alamin mo kung sino ang sumira sa plano ko. Sino ang kumuha kay Caspian na nasa kama ko at pinalabas siya rito. Alam ko na. Si Vivian iyon. Ano? Siya na naman. Tay, makinig ka. Ano iyon? Ikaw, malikot kang bata. Paano ka naman nagkakaganyan? Dinrog mo talaga ang binatang Grant at may nakakuha ng video. Gusto mo bang sirain ang pamilya natin? Caspian, huwag mo na siyang isipin. Sabi ng mga Grant, kung maglalakas loob kang mangulit sa kanya, ang ebidensya ng pagdrodroga mo sa kanya ay ilalabas sa publiko. Anong nangyayari, Tay? Mag-imbestiga ka. Alamin mo kung sino ang nag-record ng ebidensya ng pagdrodroga ko. Hindi ko alam kung sino ang nag-record. Pero, ibinigay ni Vivian ang ebidensya kay Grant. Ano? Si Vivian? Sige. Babayaran ko siya. Vivian, yung nahanap mo dati, naging kapaki-pakinabang ang video recording na iyon. Matapos makita ng nanay ko ang video na iyon, pumayag siya na pansamantalang ihinto ang pag-aayos ng blind date para sa akin. Ang makatulong kay Grant sa kanyang problema ay karangalan ko. Grant, may malaking darating na balita. Ang pamilya Owen mula sa lungsod ng Liwanag ay nagpadala lang ng isang tao. Sinasabi nila na gusto nilang makipag-usap sa grupo ng mga Grant tungkol sa isang pakikipagtulungan sa isang bagong proyekto ng enerhiya. Ang pamilya Owen mula sa lungsod ng Liwanag. Sila ay palaging gumagawa negosyo sa pag-export, hindi ba? Halos hindi sila nakikipagtulungan sa mga lokal na kumpanya. Kaya bakit ngayong pagkakataon, sila ay nakikipagsosyo sa grupo ng mga Grant? Ang pamilya Owen mula sa lungsod ng Liwanag? Maaari bang... Yara? Narinig mo na ang pamilya Owen mula sa lungsod ng Liwanag. Gustong makipagtulungan sa grupo ng mga Grant sa isang pakikipagtulungan? Oo, narinig ko, Yara. Tungkol dito, maaaring may kaugnayan ito sa'yo, Yara? Vivian, si Justin ay talagang ang anak na nawala kay Weston. 25 taon na ang nakalipas. Siya ay muling nakasama ng kanyang pamilya at bumalik sa pamilya Owen. Ang pamilya Sutton ay tinanggap din ang aking relasyon sa kanya. Kami ay ikakasal sa lalong madaling panahon. Congratulations, Yara! Panalo ang tunay na pag-ibig. Iyan ay salamat sa iyong pagsasabi sa akin na si Justin ay ang anak na nawala ng pamilya Owen. Ang pamilya Owen upang pasalamatan ka para sa muling pagsasama ng ama at anak. At dahil alam nila na ang grupo ng mga Grant ay palaging gustong pumasok sa industriya ng bagong enerhiya, kaya nagpaplano silang makipagtulungan sa grupo ng mga Grant. Pero ang grupo ng mga Grant ay hindi akin. Kung gusto nila akong pasalamatan, bakit hindi ibigay sa akin isang bagay na may laman? Pagkatapos, ako, sa ngalan ni Vivian, pinapasalamatan si Yara at si Owen. Ano ang problema? Gustong pasalamatan ka ni Owen, pero hindi ka binigyan ng kahit ano, kaya hindi ka masaya. Wala akong binigay sa'yo na anumang pribilehiyo. Malungkot ka? Siyempre hindi. Oo, dapat sila magpasalamat sa akin. Bakit hindi sila magbigay ng malalaking regalo bilang pasasalamat? Ikaw, Ikaw at ang iyong malaking bibig. Bakit ang tapat mo naman? ang pagiging prangka mo. Nakaka-interes. Gayunpaman, ginawa ito ni Yara para tulungan kang kunin ang kredito. Natatakot siya dahil sa aking birthday party na baka matanggal ka. Kaya pala, Kapag natuloy ang deal na ito, makukuha mo ang bonus mo. Noong nakaraang pagkakataon, $5 milyong na bonus. Ang proyektong ito ay malamang nagkakahalaga.
ng 10 milyon. Bonus. 10 milyon? Vivian, hindi pa ako tapos? Bakit mo bigla akong binabaan? Si Grant ang nagbaba. Sige, mag-usap kayo sa labas. Gut. Kailangan ko mag-usap tungkol sa isang bagay. Yara, may iba pa ba? Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Huwag mo akong tawaging binibini Yara. Masyadong formal. Tawagin mo na lang akong Yara. Pinag-iisipan ko ng husto ang proposal ng bagong kumpanya. Sakit ng ulo ko. Ipadala ko sa iyo ang mga materyales. Tingnan mo para sa akin. Ano sa tingin mo sa dalawang bagong proyektong ito? Alin ang magtatagumpay? Ang una, ang pangalawang proyekto. Mukhang mataas ang return rate, pero ang supplier na makakasama nating mamaya ay may kasaysayan ng pagbebenta ng peking produkto at palihim na pagpapalit ng materyales. At saka may ilang clause sa kontrata na madali nilang magamit para makalusot. Sa loob ng 6 na buwan, iiwan na ang proyekto. Sige, susundin ko ang payo mo. Piliin natin ang una. Vivian, hindi makapaniwala. Maayos na ang unang plano. Grabe, swerte ka talaga. Vivian, huwag mong sayangin ang talento mo sa lugar ni Caspian. Nagsasayang ka lang doon. Paano kung lumipat ka sa akin? Magkano ba ang binabayad niya sa'yo? Dodoblehin ko. Yara, ang mga tao ko, naglakas loob kang mangakit? Wala yan. Ikaw talaga, pera-pera lang, kaunting pera, lilipat ka na. Hindi naman, hindi ako. Wala pa akong pagkakataong tumanggi. Pero ang daming pera para sa isang empleyadong tulad ko, nakakaakit talaga. Tarantang bibig, ibinulgar mo na naman ako. Grupo ng mga Grant at ang pamilya Owen, tapos na ang deal. Pangako ko, isang bonus na 10 milyong dolyar. Eto, Salamat, Grant. Ako'y natamo na ang pinansiyal na kalayaan. at dodoblehin ko rin ang iyong suweldo. Ibig sabihin ba nito, mananatili ka sa grupo ng mga Grant? Grant? Sumusumpa ako. Magiging bahagi ako ng grupo ng mga Grant sa buhay at sa kamatayan. Kaya ngayon na nakikita kang sobrang masaya, tayo ay dapat magdiwang? Sige, Grant. Kumain tayo. Ano gusto mo? Ako na ang bahala. Paano kung ikaw ang magluto para sa akin? Ano ang problema? Ayaw mo ba? Oo. Siyempre gusto ko. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking pinakamahusay na kakayahan. Vivian, ang iyong pagluluto ay mukhang kahanga-hanga. Siyempre. Ang may hirap na bata ay mabilis lumaki. Natuto ako noong high school na magluto para sa sarili ko. Totoo. Kung tutuusin, nagtrabaho ka sa cafeteria ng kolehiyo sa loob ng 2 taon. Marami kang natutunan. Paano mo nalaman? Hindi mo naman talaga naisip na itatago ko ang isang taong hindi kilala ang background sa tabi ko ng napakatagal? Sa totoo lang, sa ikalawang araw pa lang pagpasok mo, lahat ng impormasyon mo nasa mesa ko na noong una. Napakalaking paglabag sa privacy iyan. Wala ba akong anumang sikreto? Ano? Anong mga sikreto ang gusto mong itago? Parang
May gusto ka sa isang tao? Bakit kailangan niyang banggitin ang masakit na paksang iyon? Tumigil ka sa pagtatanong. At ikaw, sistema ng katotohanan, tumahimik ka na lang. Bakit hindi ako pwedeng magtanong? Sige na, sabihin mo. Sino? Ikaw? Tama. Pasensya na. Grant. Ako? Alam kong hindi komportable ang magkagusto sa boss. Pero, sobrang tangkad, mayaman at gwapo niya. Mahirap hindi mahulog sa kanya. Okay lang, magustuhan mo, kahit sino. Sa totoo lang, medyo alam ko ang sarili kong charm. Masarap. Ato. Itong Lion's Head meatball ay mayaman ng texture, malambot at makatas. At itong crab roe tofu ay sobrang sarap din. Ang lalaking ito ay walang hiya. Ano ang pinagtatagal mo? Kain na. Kahit malas sa pag-ibig, kahit papaano ay kumita ako ng sapat na pera. Ngayon, bibili na ako ng bahay. Maraming unit. Yung titirhan ko at ipaparente ang iba. Maging masayang landlady. Si. Hindi ako pupunta. Nakasuot ng napakasimple, mukhang trabahador lang. Baka hindi pa kaya ang isa sa mga banyo natin. Eksakto. Kumusta? Pwede mo bang ipakita sa akin ang mga bahay na meron kayo? Itong customer, ang aming Yayon Heating Properties ang pinakamaliit na unit ay nagsisimula sa ilang milyong dolyar. Dapat mong pag-isipang mabuti ang iyong pitaka at tingnan kung kaya mong bayaran. Ganito ba kayo trato sa inyong mga customer? Sa itsura mo, qualified ka bang maging customer namin? Yung mga kayang bumili ng bahay lang ang totoong customer. Yung mga hindi kaya ay mga dumadaan lang. Eksakto. Kahit isang salita pa sa isang dumadaan. Sayang ng oras. Ikaw, kayo! Magrereklamo ako sa inyo! Anong nangyayari dito? Ma'am, ako ang manager dito. Anong nangyayari dito? Ginoo, narito ako para bumili ng bahay. Ang iyong mga salespeople ay mayabang. Sabi nila hindi ko kayang bilhin ang mga bahay ninyo at sinabi nila na ang pakikipag-usap sa akin ay sayang lang ng oras. Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Humingi ka ng tawad sa customer ngayon. Pasensya na. Kumuha ka ng isang basong tubig para sa customer. Kumalma ka, ma'am. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aming mga ari-arian. Inom. Inom ka hanggang mamatay. Eto. Anong ginagawa mo, kawawang tao? Tawagin ang seguridad. Seguridad, may taong gumagawa ng gulo dito. Ma'am, anong ginagawa mo? Kahit na medyo mayabang ang empleyado ko, hindi mo siya dapat hiyain ng ganyan. Siya ay dumura sa aking basong tubig. Ano? Nagsisinungaling ka. May ebidensya ka ba? Humingi na ako ng tawad sa iyo. Bakit mo ako pinaparatangan? Ebidensya? Walang kamera dito. Sistema ng katotohanan. May paraan ka ba para tumulong? Ang telepono ng lalaking iyon may ebidensya. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Anong laman ng cellphone niya? Paano mo nalaman? Fetish ng lalaking iyon ang uniforme. Mahilig siyang lihim na kumuha ng litrato ng mga babaeng naka-uniforme. 5 litrato ang kinuha niya. Ang isa doon ay ikaw na dumudura sa tasa. Litratong ikaw ay dumudura sa baso ng tubig. Ano?
Seguridad, bilis. May pervert dito. Tumakas siya. Habulin siya. Bitawan mo ako. Customer mo ako. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Nakita ko lang sa kanyang cellphone, may litrato nga tayo. Paano nangyari iyon? Ang ginoong ito ay nakasuot ng designer brands. Hindi siya mukhang isang taong gagawa ng lihim na litrato, isang manyak. Posible bang sinuhulan kanya? Seryoso ako. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang phone niya. Pribado ang phone ko. Walang makakakita nito. Idedemanda kita. Tagapamahala, sabihin mo sa security na kunin ang phone niya. Itong manyak na ito, hindi natin siya pwedeng pakawalan. Ako ang mananagot. Security. Kunin ang phone ng ginoong ito. Ano ang ginagawa mo? Idedemanda kita. Siya. Manyak talaga siya. Shannon, sa phone na ito, may mga litrato mo talaga na dumudura sa tasa. Malinaw na ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Ako. Miss, pasensya na. Patawarin mo ako sa kabastusan ko. Mali ako. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka na kung ito ay lumabas. Mabablacklist ka sa industriya ng serbisyo. Tagapamahala, mahirap ang merkado ngayon. Pakiusap. Huwag mo akong tanggalin. I-pack mo na ang gamit mo. Lumabas ka. Tapos na. Tapos na ang lahat. Binibini, pasensya na sa pagiging bastos ko kanina. Pasensya na talaga ako. Salamat sa iyo. Nahuli ang manyak na yan. Ngayon, ipapasyal kita sa aming mga ari-arian. Alagaan mo ng mabuti ang customer. Dadalhin ko siya sa pulis para sa investigasyon. Huwag ka nang magkamali ulit. Dalhin mo na siya. Hindi ba ito yung na-fire sa kumpanya natin? Si Vivian na may sweldo na 5,000 kada buwan. Nandito ka rin para tumingin ng bahay, ha? Congratulations, Jane. Nabuking na ang sikreto mong relasyon. Umahon ka sa kama para maging asawa ng direktor. Galing mo. Ikaw. Huwag mo nang patulan tong baliw na to. Hindi ba nagustuhan mo ang penthouse ng gusaling ito? Bibilhin ito ng asawa mo para sa iyo. Jane, ang husay ng director sa iyo. Pumili lang ng penthouse. Narinig ko ang penthouse ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Salamat, honey. Vivian, napili ko na ang bahay na gusto kong bilhin. Talaga. Pero kahit na mayroon ka malamang hindi mo kayang bayaran. Sa totoo lang, napili ko na ang penthouse dito. Pero dahil sa mga taong mababa ang klase tulad mo na lilipat din sa penthouse, naisip ko na lang na hindi na lang ako tutuloy para hindi ako maibaba sa antas ninyo. Ikaw. Gusto ko ang top floor ng Tianchuan Pavilion. Itong 3 duplex units. Ano? 3? Vivian, nababaliw ka ba dahil nasibak ka? Akala mo palengke ito. Sabay-sabay kang bumili ng 3 duplex. Kaya mo ba talagang bayaran yan? Akala ko, ang kuripot. Hindi ako naniniwala na may ganyan kang pera. Sa tingin ko, nagpapakatapang ka lang. Itong 3 apartment, siguro aabot yan ng 10-10 milyon. Ikaw, isang mababang empleyadong kumikita ng 5,000 kada buwan? Hindi ka nga papautangin ng bangko? Ganoon kalaki? Sinong nagsabing magloloan ako? Cash ang babayaran ko. Sira talaga ulo. Vivian, kung kaya mong bayaran ng cash itong 3 apartment, luluhod ako at hihingi ng tawad. Tapos, sasampalin ko ang sarili ko at sisigaw, bulag ako. Tapos mag-handstand ako at kakain ng Thai. Mahal, kasama kita. Sige, sa katandaan mo, ang mga sinabi mo. Huwag kang bibiglang. Gusto ko yung 3 tiningnan ko. Yung mga duplex sa Tianchuan Pavilion. Itong 3 apartment kabuo ang 15 milyong dolyar. Sigurado ka bang gusto mong pirmahan ng kontrata? Oh, Vivian, sa puntong ito, nagpapanggap ka pa rin? Talagang hamak ka.
Hindi mo naman talaga akala na may sirang card ay makakapag-swipe ng 15 milyong dolyar, di ba? Ito'y magiging kawili-wili. Bayad na, 15 milyong dolyar. Ano? Paano nangyari iyon? Ito. Binabati kita, may-ari ng bahay. Nakuha mo ang 3 bagong bahay. Sige, ngayon pwede ka nang magsimula lumuhod at yumuko. Ako, At pwede ka nang magsimulang sampalin ang sarili mo at sumigaw ng nabulag ako. Kayo, pwede ring simulan ang inyong palabas. Ikaw? imposible. Ito ay talagang imposible. Natanggal ka na. Paano ka nagkaroon ng napakaraming pera para bumili ng bahay? Oo, ako ay. Dahil sa paglalantad ng dalawa niyong manlilinlang nakasunduan ng sex para sa kapangyarihan, natanggal ako sa kumpanya. Pero ano naman, ang mundo ba isa lang ba ang kumpanya mo? Hindi ba si Vivian laging naghahanap ng trabaho? Narinig ko kahit 5,000 walang gustong kumuha sa kanya. Oo, naiintindihan ko. Malamang nakahanap siya ng isang matandang mayaman at naging kabit. Vivian, para sa pera, gagawin mo lahat. Nakakadiri ka talaga. Yung babae ay ibinenta ang katawan para sa pera. Nakakahiya. Paano siya pinalaki ng mga magulang niya? Wala man lang hiya. Noong bumibili ako ng bahay, sinabi mong wala akong pera. Binili ko ang bahay at nagkalat ka pa rin ng chismis tungkol sa akin. Paano ka naging napakasama? Sinasabi ko sa iyo, ang perang ginamit ko sa pagbili ng bahay ay lahat legal na kinita, malinis at malinaw. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Anong trabaho? Trabaho sa kama. Ang mga babaeng tulad niya na nagbebenta ng katawan para sa pera ay kasuklam-suklam. Dapat silang parusahan ng lahat. Oo. Saktan mo itong walang hiya. Jane, paano mo nasabi iyan? Nakuha mo ang posisyon bilang team leader sa pamamagitan lang ng pakikipagtalik sa director. Tumahimik ka. Paano mo ako sinaktan? Nasaan ang mga security guard? Hulihin sila ngayon din. Seguridad! Seguridad! Dinala nila ang manyakis sa istasyon ng pulis. Wala rin ang manedier. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Siguro dapat ka munang magtago. Mas marami sila sa atin. Hindi makabubuti sa iyo ang harapang labanan sila. Uy, Vivian, tumigil ka dyan. Pinsan, yang pabor na hiniling mo sa akin. Tapos na. Salamat, pinsan. Maya-maya, ililipat ko ang 10 milyon direkta sa iyong account. Pero huwag mong kalimutan, ang video na pinahiya si Vivian, ipadala mo sa akin. Ipopost ko ito online. Hayaan ang lahat na makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Para hindi na siya muling makatayo ng tuwid. Vivian, buksan mo ang pinto. Vivian, buksan mo ang pinto para sa akin. Kung hindi mo ito bubuksan ngayon, sisipain namin ang pinto. Lahat ay naniwala sa kanilang mga chismis. Wala nang darating para tulungan ako. Sisipain namin ang pinto. Kung tatawag ako ng pulis ngayon, hindi malalaman ng pulis kung kailan sila darating. Caspian. Tiyak na darating si Caspian para iligtas ako. Buksan ang pinto. Uy, Caspian? Nakulong ako sa storage room sa Yayon Heting. Hindi lang sila nagkakalat ng chismis tungkol sa akin. Babugbugin din nila ako. ano? Ikandado mong mahigpit ang pinto. Huwag kang gumawa ng ingay. Darating ako roon sa loob ng 10 minuto. Hindi ko alam kung ang pintong ito ay kakayanin ang 10 minuto. Vivian, wala kang matatakbuhan. Tigil.
Sino ka? Bakit mo kami dinadala? Anong nangyayari? Hindi ba yon ang batang Panginoon ng grupo ng mga Grant, Caspian? Diyos ko, anong ginagawa niya dito? Posible kaya, siya ang benefactor? Tumahimik. Nakabit iyong babae kay Caspian. Mukhang swerte siya na Swerte? Gold digger lang siya. Nakakahiya. Ano bang pinagsasabi mo? Si Vivian ang espesyal kong katulong. Ano? Matapos matanggal si Vivian sa kumpanya, sumali siya sa grupo ng mga Grant. Ang pera ni Vivian para sa pagbili ng bahay ay mula sa aming grupo. Ang grupo ng mga Grant, ang bonus ng proyekto na ibinigay sa kanya, 15 milyon lang. Kami, ang grupo ng mga Grant, talagang kaya naming bayaran iyon. Kayo naman na nagkakalat ng maling chismis, ang aming legal department sa grupo ng mga Grant ay makikipag-usap sa inyo. Bonus? Ang laki ng bonus? Diyos ko. Anong uri ng deal ang pinirmahan niya? Ang mga benepisyo sa grupo ng mga grant ay kilalang magaganda. Narinig ko para sa pista ng gitnang Taglagas, namigay sila ng 10,000 libo. Sa ganitong kalaking bonus, siguradong totoo iyan. Ang mga taong nagkalat ng maruming chismis kanina ay talagang masasama. Hoy, sinusubukan nilang tumakas. Huwag silang hayaang makatakas. Grant, tutulungan ka naming hulihin sila. Ayoko sa mga ganitong uri ng tao na nagkakalat ng maruming chismis. Ang sugat sa mukha mo, Ape. Sino sa kanila ang nanakit sa iyo? Grant, paano mo nalaman na nasampal ako? May marka ba ng sampal sa mukha ko? Siya iyon. Sampalin mo siya, pabalik. Sampal. Sinampal ka niya. Hindi ka mangahas na sampalin siya pabalik? Kung wala ka man lang ng ganoong tapang, paano ka magiging assistant ko? Vivian, anong tapang mo? Itong sampal ay para sa iyo. Para sa iyo ang sampal na iyan. Vivian, papatayin kita. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Opo, Gino. Gumalaw. Si. Grant, maraming salamat sa pagkakataong ito. Mga tauhan ko. Ay nalock sa silid-imbakan. Kung ito ay lumabas, saan mapupunta ang mukha ni Caspian? Pero naaalala ko ilang araw ang nakalipas, may isang taong matapang na nagsabi sa akin na gusto nila ako. Anong problema? Sa taong gusto mo? Tatawagin mo silang Grant? Caspian, Ayan, masama. Pero, dahil ikaw ay natakot ngayon, papalampasin ko na. Pero, kailangan kitang parusahan. kailangan pa ring parusahan? Papagawin kita ng magluto para sa akin. Si? Stella, Sally, Jane at Felix, ang 4 na taong ito. Sila ay mula sa iyong dating kumpanya na na-fire. Hindi lang sila na-fire pero nakatanggap din ng subpena para sa paninirang puri. Ang mga tao ko hindi basta-basta matatanggap ang kawalan ng hustisyang iyan. Kung lumabag ka sa batas, kailangan mong magbayad kahit 3 taon lang. May record na kriminal? Ang kanilang buhay. Talagang matatapos na. 3 taon. Sa kumpanyang iyon, eksaktong 3 taon akong nagtrabaho. Nung 3 taong iyon, ako ay inalimura, naging scapegoat, at nakalulo ng di mabilang na kahihiyan. Ang 3 taon ba ito ay nagkataon? O sinadya niya talaga? Kalimutan mo na?
Wala nang saysay yan ngayon. Salamat, Caspian. Ang dahilan kung bakit sila naging sobrang mayabang ay bahagi rin ng aking kasalanan. Ang taong nasa likod nila ay si Grace talaga. Sinabi ni Grace na hiyain ka nila dahil lang nagbigay ka ng ebidensya na pinalasing niya ako. Ganoon pala. Kaya pala sila naglakas loob na gawin yun sa'yo sa harap ng maraming tao. Pero huwag kang mag-alala. Ang grupo ng mga Grant ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa Pamilya Phoenix. At higit pa riyan, ang Pamilya Phoenix ay blacklist sa buong industriya. Ang Pamilya Phoenix ay nasa malaking gulo ngayon. Mula ngayon, hindi ka na nila aabalahin. Vivian, maganda ang pakiramdam na kasama ako, di ba? Siyempre naman. Hindi na kailangang magpanggap at nakikita ko ang gwapo mong mukha araw-araw. Sira, tumahimik ka. Ikaw at ang bibig mong malaki. Gusto mo pala ang mukha ko. Eh ano kung gusto? Paano naman ako? Gusto mo ba ako? Oh. Mahal mo ba ako? Oo, tumahimik ka. Bakit ka sumasagot ng napakadali? Dahil napakatapat mo at mahal na mahal mo ako, pilitin ko na lang na maging kasintahan kita. Anong ibig mong sabihin sa pilit? Ano? Hindi ka masaya? Perpekto. Siyang ka pala. Ako. Sino nagsabing hindi ako masaya? Sige, gwapo siya at pinagtatanggol niya ako. Kaya itong relasyon. Susubukan ko na lang. Caspian? Nasaan si Caspian? Posible bang kagabi ay panaginip lang lahat? Gising ka na. Kakabalik ko lang mula sa pagbili ng almusal. Mabuti. Hindi iyon panaginip. Halika, kumain ka. Talaga akong naging kasintahan ni Caspian. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-aartista at hindi ito panaginip. Natutukoy ang tagapag-host ay nakamit ang tagumpay sa karera at pag-ibig. Kumpleto na ang misyon ng sistema ng pagsasabi ng totoo. Opisyal nang nag-aalis ng pagkakatali. Pagkatapos ng pag-aalis ng pagkakatali, ang bibig ng tagapag-host ay hindi na automatikong magsasabi ng totoo. Ang sistema ng pagsasabi ng totoo ay tinanggal na. Ibig sabihin, hindi ko na kailangang mapilitang magsabi ng totoo at makasakit ng tao. Mabuti iyon, di ba? Ang ganap na muling magagamit na teknolohiya sa kalawakan na kasalukuyang ginagawa ay susi sa pagbawas ng gastos ng paggalugad sa kalawakan at pagpapabuti ng mga misyon ng produksyon. Ang teknolohiyang eksperimento ng 2025 ay natapos na, ang unang 3 kilometro. Naku, kung wala ang sistema ng pagsasabi ng totoo, paano ako sasagot sa mga tanong? Huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin. Vivian, sa tingin mo ba ang pamumuhunang ito ay may halaga? Ako. Anong problema ni Vivian ngayon? Karaniwan, may sagot siya sa lahat. Bakit siya nauutal ngayon?
Hindi ba siya makasagot? Vivian, masama ba ang pakiramdam mo? Kung malaman ni Caspian na kung wala ang sistema ng pagsasabi ng katotohanan, wala akong silbi, tanga lang. Hihinto ba siya sa pagkagusto sa akin at makikipaghiwalay sa akin? Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari iyon. Vivian, Grant, ayos lang ako. Sa tingin ko, dapat nating pansamantalang itigil ang pamumuhunan sa proyektong ito, ang teknolohiyang ito, kahit na, parang, makabago, ay may mas maraming panganib kaysa pakinabang. Una, sabi niya, natapos nila ang unang 3 kilometro ng eksperimental na konstruksyon, pero ilang beses silang nabigo, wala tayong paraan para malaman. Sa wakas, ang bahagi ng merkado ay kakaabot lang sa 25%, kaya ang natitira pang 75% ay hindi alam. Grant, iyon ang aking personal na mungkahi. mabuti. Sumasang-ayon ako sa mungkahi ni Vivian. Tayo'y pansamantalang itigil ang pamumuhunan sa proyektong ito. Kung tutuusin, talagang mataas ang panganib ng pagpasok ngayon. Kapag nahubog na ang teknolohiya natin, saka tayo papasok. Kanina lang. Sa tingin ko, nasagot ko isang napaka-profesional na tanong nang hindi umaasa sa sistema ng pagsasabi ng katotohanan. Maaari bang lahat ng ginawa ko dati talagang gumana dahil ang dating antas ng kaalaman ko ay hindi maintindihan ang sistema ng pagsasabi ng totoo? Marami sa mga sagot sa trabaho. Kaya pagkatapos ng trabaho, araw-araw masigasig akong nag-aral, nagsaliksik ng mga bagay na hindi ko naintindihan. Sa paglipas ng panahon ng mga tanong na sinagot ng sistema ng pagsasabi ng totoo, naiintindihan ko na silang lahat. Ang galing! Kaya ngayon, mag-isa na ako. Kaya ko na ang trabahong ito. Ang panukalang kasal ng lalaking bida sa babaeng bida ay talagang enggrande. Kapag umibig ang anak ko, maghahanda rin ako ng ganito karaming mga regalo sa panunuyo para humingi ng manugang na babae. Sayang, ang anak kong nakakadismaya sa edad niya. Wala pa ring kasintahan. Nanay, may balita tungkol sa nakababatang kapatid. Anong balita? Nakapagsara ba siya ng isa pang malaking kontrata o naloko muli ng isang kasosyo? Hindi tungkol ito sa nakababatang kapatid. Baka umiibig siya. Ano? Ang torpe na iyan sa wakas ay nagka-idea na. Magkakaroon na ako ng manugang na babae. Sabihin mo sa akin agad, anak ng aling pamilya, kailangan kong ihanda ang mga handog pangkasal para hingin ang kanyang kamay. Ewan ko, pero may nangyayari talaga. Kaninang umaga, pumunta ako sa apartment niya para hanapin siya. At lumalabas na siya ay hindi umuwi kagabi. Maliban sa mga biyaheng pang negosyo, hindi pa siya gumawa ng ganito. Tinanong mo ba si Owlet Blade? Oo, hindi nagsalita, pero hindi nila itinanggi. Ibig sabihin, inaamin nila. Oras na para makialam ako. Masarap ba? Masarap. Ang nobya ko ang gumawa. Kaya siyempre, masarap. Pero Vivian, bakit ayaw mong gawing publiko ang relasyon natin? Bakit kailangan tayong maglihim araw-araw? Sa opisina? Natatakot ka ba na ang iba ay mag-usap tungkol sa atin? Dahil ang mga antas natin ay masyadong magkaiba. Ikaw ang prinsipe ng mga piling tao sa lungsod ng Silangan. Ang mga nakadate mo sa pamamagitan ng matchmaking ay pawang galing sa mayayamang pamilya, mga tagapagmana at sosyal. Assistant lang ako. Yung mga tagapagmana mula sa mayayamang pamilya, wala akong nagustuhan sa kanila. Ang mata ko ay para lang sa iyong assistant na ito. Natatakot ka bang tutol ang nanay ko sa atin? Hindi. Tayo ay hindi pa nasa yugto ng kasalan. Hindi ako natatakot kay Tita Grant. Vivian, napansin ko na ikaw ay iba ka makailan. Ako ba? Natuto kang magsinungaling. Napansin kita.
May kakaiba kamakailan. Talaga? Natuto kang magsinungaling. Sa totoo lang. Ako. Dati. Siya, ang kulit mo. Kung ayaw mong magpaliwanag, hindi mo kailangan. Masyado kang tapat dati, kaya madali kang samantalahin. B. Paminsan-minsan, iba ang sinasabi, iba ang ibig sabihin. Iyan ang paraan para mas protektahan ang sarili mo. Salamat, Caspian. Puro salita, walang gawa. Kayo dalawa, tumabi kayo. Kailangan kong makita ang anak ko. Ang CEO ay hindi available ngayon, madam. Mas mabuting bumalik ka muna ngayon. May tiyak na nangyayari sa loob. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi. Ikaw. Kumusta, Grant? Kumusta, Iris? Kuya, ikaw at si Vivian, ito ba ay? Isa na namang pag-arte. Nanay, ate. Hindi ako nag-arte ngayon. Seryoso ako. May relasyon kami ni Vivian. Siya ang kasintahan ko. Anak. Sigurado ka ba? Ikaw ang tagapagmana ng mga grant. At siya ay galing lang sa isang ordinaryong pamilya, isang hamak na katulong. Nanay, napag-isipan ko na. Wala akong pakialam sa lahat ng iyon. Si. Nanay, Ano? Akala mo? Sasaktan ko siya? Iris, ang pagganap ko bilang masamang biyenan, ano ang tingin mo? Tumpak. ate, Ipadala ang aking mga handog pangkasal. Gusto mo ba ito? Ito ay ang titulo ng villa sa Burol. 2 kopya. At ito ay ang kuwintas na ruby ng Folas. Ito ay isang napakagandang perlas sa gabi mula sa silangang dagat. At ito, gusto mo ba sila? Grant, kami ni Caspian ay hindi pa umabot sa yugtong iyon. Kami. Tinatawag mo akong Gran? Dapat, tulad ni Caspian, tawagin mo akong nanay. nanay. Bago mag-alok ng mga regalo sa kasal, dapat mo munang hayaan akong mag-propose. Vivian. Noong una, gusto kong maghanap ng mas romantikong lugar para mag-propose sa iyo. Kasalanan ito ni nanay. Sinira niya lahat ng orihinal na plano. Vivian, pakakasalan mo ba ako? Pakasal ka sa akin? Kailan mo binili iyon? Kinabukasan, pagkatapos, naging opisyal tayo. Binili ko na ito. Mula noong nagustuhan na kita, alam kong ikaw na ang para sa akin. Desidido ako na pakasalan ka. Kaya nagsimula kang magustuhan ako noon pa? Vivian, Sige, dahil nagustuhan mo ako noon pa, sa tingin ko sasabihin ko na lang oo ng konting pilit. ikaw ang maliit na taong may hinanakit. Vivian,
Mula ngayon, ikaw ay kay Caspian na asawa. At ikaw ay asawa ni Vivian.